Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 14 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Programang Mate ngayong araw ng Miyerkules, ika-16 sa buwan ng Setyembre taong 2009. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Delanon, na nag-imbita po sa inyo na sana'y samahan nyo kami ng aking panauhin ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre magandang umaga sa kabila po ng ating globo. Yan po sa Western Hemisphere, magandang umaga po sa inyo dyan. At syempre araw na naman po ng Miyerkules, ito po ang ating segment na pinamagatan po nating Exit Superhighway from Poverty. At syempre susapin po ang Highway from Poverty, katuwang po natin dito sa ating programa ang spokesperson po ng American for a Better Philippines, walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Uy. Engineer, magandang gabi. Good evening, Saldi. Thanks for having me. Good evening, Roland. And of course, good evening, everybody. Okay, at syempre, ang pag-uusapan na naman po natin ay itong mga obserbasyon po ng American for a Better Philippines na kung saan ay nakikita nilang contributory, kung bakit patuloy na may kahirapan dito sa ating bansa. Siyempre, matapos ang kanilang obserbasyon, meron din po silang mga mungkahing solusyon kung paano susolusyonan ang mga nasabing problema na nagdudulot ng kahirapan sa ating bansa. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Well, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pong may kinalaman po sa healthcare awareness, that leads to eradicate poverty, okay? So, kailangan magkaroon po ng awareness ang mamamayan kaugnay po dito sa ating kalusugan. Well, ano po ba ang ibig sabihin natin na engineer, pag sinasabi nating healthcare awareness? Ang daming bagay na libre na magagawa natin para makatipid sa maraming gastos. Una-una, pollution nga dito. Pagdating pa lang ng hindi lang kami mga balikbayan, kung hindi yung mga galing sa Europe tsaka sa iba. Pagbaba pa lang nila sa airport, napansin na agad nila yung grabing pollution, yung mga bus tsaka mga jeep. Kung bumuga ng usok. Yung last report sa Los Angeles lang ang cost ng pollution $1 billion na kaagad. Samantalang kung tingnan mo wala ka na makitang usok. Pero yung nandun pa rin pero hindi mo nakikita. Kasi doon ang kotse na talagang umusok. Huli na, doon pa lang pag-rehistro niya, tanggal na kaagad siya. Tapos wala ka na makikita. Pero ano pa rin, may pollution pa rin. At billion ang ginagastos. Billions of dollars ang nagagastos ng mga nagkakasakit dahil sa pollution. Dahil pagka yung ganyan mausok, yung mga may hika, ganyan-ganyan, maraming sakit na dumarating. Kaya ngayon tinutulak natin sa Senate na mag-authorize na lang sila sa bawat city dito sa Metro Manila. Di ba yung proposal natin? Na maglagay din sila ng kanya-kanyang para imbes na suhol yung yung mga may-ari ng sasakyan na mausok ayusin na lang nila.
yun ang number one na kitang-kita kaagad natin na ano na malaking problema yung mga usok ng mga sasakyan, no. So, sige. Yan, sige. Okay, engineer, no? So, ibig pong sabihin, no? So, ang parang ginawa mong example dito ay sa Los Angeles, ano? Na sabi mo nga, halos in naked eye, hindi mo makikita yung pollution, ano? Sa Los Pero Angeles. meron pala, at sabi mo nga, billions pa dollars, ano? So, kung dadalhin natin sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, kitang-kita natin yung mga buga ng, ng mga sasakyan na talagang maitim, di ba? Oo. Ngayon, report naman na bago sa China, kasi nung lumakas ang industry ng China, mas lalong naging grabe ang pollution doon, no? Ngayon, ang daming bata na may depresya, na-trace nila dahil sa pollution. Ang daming mga batang bagong panganak na may depresya dahil sa pollution. So, meron bang nakita ang grupo ninyo ng research dito sa Pilipinas kung gaano ka-polluted ang Pilipinas, particularly itong Metro Manila? Kami hindi, pero I'm sure kung tingnan mo sa internet, sa internet meron lahat yung mga report tungkol sa pollution sa bawat country, no? So, kung gusto mong makita and then gusto mo i-compare sa which country, makikita mo. Nandun sa internet lahat. Kung hanapin mo sa internet. So, depende kung kanino mo iko-kumpara, no? Pero dahil na observe namin pagdating pa lang namin sa airport, paglabas namin sa airport, pauwi kami sa bahay, kitang-kita lang agad namin yung pati mga pulis may takip sa mukha. Bakit hindi ma-solve samantalang tayo ang pinakamatalinong tao sa buong mundo? Di ba? Yun lang, hindi pa ma-solve hanggang ngayon, no? And ngayon, after we track down the problem, yung pala dahil sa corruption, meron naman pala tayong Clean Air Act. Pag-rehistro mo, dapat makapasa ka sa pag-rehistro, bago ka makarehistro. Pero bakit nakakalabas pa rin yung mga yun? Yung pala, smoke emission test, kung tawagin nila. may lagayan din pala ron, kaya baliwala yung natin, yung Clean Air Act natin, baliwala dahil sa corruption, na-obliterate ng corruption. Yun ang naging problema. Kasi meron nga no-show nga Pag magpaparehistro ka, kahit hindi mo nadalhin daw yung sasakyan, okay na. Kasi maglalakad. Ngayon, ang number 2 na problema dito, ewan ko kung hindi na-educate ng teacher o ng mga magulang. Ang daming naninigarilyo umpisa pa lang sa kabataan. Naobserbahan din namin yan. Ang daming naninigarilyo rito. Kaya maraming maaga pa nagkakasakit na sila. Dahil nga sa ang aga-aga pa lang naninigarilyo na sila. Tsaka nagiging chain smoker sila. And then, pag na-addicted na sila sa sigarilyo, nakakaligtaan na nila yung ibang importanteng kailangan nilang bilihin dahil mas gusto nilang bumili ng sigarilyo. So, malaking contribution din yun sa pagiging poverty ng mga Pilipino. Kaya tama lang talaga maging aware, sa healthcare, dapat maging aware ang Pilipino, At itong pollution nga ay hindi lang problema ito ng isa, kundi lahat. Kasi apektado lahat, Lahat yun. At kung sa Los Angeles, sinabi nga na malinis naman tignan yung buga ng mga kotse, meron pa rin palang pollution na gano'n. Tinicheck natin dito sa Metro Manila, mas malaki. Sigurado ang nagagastos. Kapag kinompute mo yan, sigurado mas malaki. Kumpara doon sa Los Angeles. Mas malaki. Kasi doon hindi kita ang usok, dito kitang-kita. Kitang-kita. Lalo pag nasundan mo yung bus, Pag talaga. Ako, nagmumotor nga ako, yung mukha ko itim na by the time dumating ako rito dahil sa ng tambot, yung mga usok. Okay,